Mga kaibigan, kilala niyo na ba si Mary Grace Piatos? Grabe talaga yung ginawang panggagago ng Office of the Vice President, no? Sa pamumuno ni Lucrin. Grabe mga kaibigan, biruin mo, si Mary Grace Piatos, tapos nandyan pa si Kokoy Villamin, tapos ang masama pa nito, itong Kokoy, meron na siyang bayad sa Office of the Vice President. At the same time, may bayad din siya sa DepEd. Wow. So, sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Ito nga, isang kongresista nag-offer na ng 1,000,000 para lang lumabas si Mary Grace Piatos. So, ang gagawin mga kaibigan ng Good Governance, yung Committee of Good Governance, I think, yung pagkakarinig ko, iimbitahin nila yung PSA, no? Para tanungin talaga sa PSA kung meron ba talagang nakarehistro na Mary Grace Piatos. Kasi mga kaibigan, pag tinignan mo yung mga pangalan, talagang mahalata mo na na inimbento. Yung isa nga, di ba, yung biruin mo nakatanggap siya ng bayad sa Office of the Vice President. At the same time, nakatanggap pa siya ng bayad sa DepEd. Tapos mga guys, yung kanyang signature magkaiba. So, dito talaga kitang-kita talaga yung panggagago na ginagawa ng, alam niyo na kung sino 'yan, yung secretary na 'yan, 'di ba? Na dating secretary din ng DepEd. So, mga kaibigan, talagang shameless, bang walang kahihiyan. Diyos mio, parang hindi ko kakayanin yan. Iharap mo yung mukha mo sa buong, biruin mo guys harap mo yung mukha mo sa buong Pilipinas. Tapos nandiyan yung mga anak mo, maliliit pa yung mga anak mo, mag-aaral yung mga yan. Gosh. Alam mo, ang dapat gawin talaga ni Lucrin, pumunta siya sa House of Representatives at pagkatapos, paliwanag na lahat. Kung wala siyang tinatago, makakaya niyang ipaliwanag lahat. Di ba? Ay, nako. Pero, ayaw niyang magpaliwanag, nagtatago siya. O syempre, isipin ng mga tao, so bakit ka nagtatago? Dahil alam mo na hindi mo kaya na ipaliwanag. Ay, mga kaibigan, alam mo, napakasimple lang naman ng problema yan. Napakasimple. Tinatanong lang naman sa kanya tungkol sa 125 million confidential funds. Ito mga didishits Ito tanungin nyo sa inyong puon, si Lucrin. Kung wala siyang tinatago, very easy para ipagtanggol ang sarili niya, pumunta siya sa House of Representatives. Pero ibang nangyari Panay siyang iwas pagkatapos. Hindi lang siya umiiwas, pinapaiwas pa niya yung kanyang mga empleyado. To the point, mga kababayan, na na-contempt na rin ang kanyang mga empleyado. Tingnan niyo yan? Ikaw yung secretary, ikaw yung liable, ikaw ang nakakaalam kung saan ginastos ang confidential funds. Pagkatapos, ikaw, nag-i-evade ka, ayaw mong mag-take ng oath, hinahayaan mo lang yung mga empleyado na ginigisa sa House of the Representatives. Tapos ikaw, panay lang ang papreskon mo at panay lang ang sabi mo na hindi ka pupunta doon kasi ganyan, kasi ganito. Ang dami mong alibay.
Alam mo hindi talaga yan uubra. Sinasabi ko sa'yo, hindi yan uubra sa mamamayang Pilipino. Talagang kumbaga sa mga kaibigan, mga DD sheets na lang talaga ang pumapanig sa'yo at mga DD sheets na lang talaga ang naniniwala sa'yo. Pero majority ng mga Pilipino ay naiinis na at talagang natutorta na ang utak dahil sa ginagawa mo. Napakadaling mag-explain. Sinasabi mo na abogada ka. Abogada ka? Hindi mo man lang kayang ipagtanggol ang sarili mo sa harap ng mga tao, sa taong bayan, sa mga kongresista na nagtatanong sa'yo? Abogada ka? Pero hindi mo kayang idepensa ang sarili mo? Gosh, paano mo dinepensahan ang thesis mo? Di ba abogada ka? Anong ginawa mo? Paano mo dinepensahan ang thesis mo? Nakatapos ka ba talaga? Totoo ba talaga na pasado ka sa bar? O baka nilakad lang yung iyong bar exam? Parang hindi halata na lawyer ka. Bakit parang hindi mo alam kung paano ipagtanggol ang sarili mo? Alam mo, grabe na yung panggagago nyo sa taong bayan. Sobra na ang panggagago ninyo sa taong bayan. Hindi na yan nakakatuwa. Nandyan yung mga resibo, 150 times daw. Clerical error daw, 150 times. Sabi ko nga, diba ako, naging guro ako noon. At nagpapasa din ako ng mga report. Nagpapasa pa ako ng mga description, no? Mga description ng mga bata. Kasi nag-handle din ako ng graduating. So, dinidescribe ko ang aking mga pupils isa-isa. Aside from that, nagpapasa din ako ng mga grades sa Excel. Nagpapasa din ako ng mga reporting, etc. etc. Kung magkamali man ako, marami na yung 5. Pero hindi po pwede na magkamali ka ng 150 times. Yan ay isang malaking kasinungalingan na magkamali ka ng 150 times. Isa lang ibig sabihin yan. Kung nagkakamali kayo ng 150 times, kasi nga, dinudoktor nyo lang. Hindi totoo yung mga data, dinudoktor nyo lang. At dahil sa pangdodoktor nyo, nagkakamali-mali na kayo, nag-exceed pa nga daw eh. Tingnan nyo ha, dahil sa pagra-rush ninyo, nagkakamali-mali kayo, nag-exceed pa doon sa pera na hinanap. Tapos mga iniimbento nyo, yung mga pangalan, meron pang Nova, meron pang, Diyos me, may tempura pa nga yata eh. Grabe ha, anong ginagawa nyo? Hayag-hayagan, harap-harapan, panluloko, panggagago sa taong bayan. Ang ginagawa nyo. Grabe naman kayo. Maawa naman kayo sa taong bayan. Hindi nyo pera yan. Grabe, sanay na sanay kayong gumastos ng napakalaking pera na hindi naman sa inyo. Dinadivert nyo pa ang issue sa pamamagitan ng pagbabato ng issue sa mga Marcos. Bakit hindi nyo na lang sagutin kung ano ang tanong sa inyo? Grabe ha, may pa envelope pa kayo. So, hindi na talaga mapagkakatiwalaan si Lucring. Kung kaya niyang tapalan ng pera at ng envelope, etong kanyang mga empleyado sa DepEd,
at saka sa I think sa OBP din.